Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Paco. Taong 1972, walang eksaktong lugar. Lumaki sa isang may kayang pamilya itong si Paco. Nakatira sila noon sa isang malawak na bayan kung saan kabilang sa pangunahing lugar ng kalakalan. Masasabing isang maunlad ang bayang yan. Kaya na may hindi rin basta-basta ang mga mayayamang pamilyang nakatira roon. Ayon nga sa kanya, na kahit nasa ganoong estado na sila, patuloy pa rin silang sumusunod sa mga pamilyang higit na mas nakakataas sa yaman at estado ng pamumuhay. Isang realidad na kailan may hindi matatakasan ng sinuman. Tanggap naman yon nila Paco. Gawa ng doon din sila kumukuha ng kasaganaan. Dahil sa pagkapit ng kanyang ama sa impluwensya ng iilan, malaya nilang naisasagawa ang lahat ng nais nila sa kanilang lugar. Marami na rin silang naipundar na negosyo, kaya kahit ganoon ang kalakaran, kontento na sila. Ang kaso lang, kapag nasa harapan sila noon ng mga mayayamang pamilya, ramdam niyang hindi pa rin umaangat ang paningin ng mga ito sa kanila. Magmula noong pumasok doon ang kanyang ama, utusan pa rin ang turing ng mga ito sa kabila ng yamang tinatamasa nila. Dahil sa ganoong pangyayari, kaya halos hindi sumasama si Paco sa mga ito. Kung hindi nyo kasi naitatanong, parte ang tatay niya sa mga tauhan itong namamahala sa mga saudan at kalakalan. Sila ang magpapasya kung ano ang kalakalang maaaring ipasok sa kanilang lugar. Hawak din nila ang buwis, kaya ang presyo ng mga ito nakadepende sa kanilang sisingilin. Hindi naman garapal sa pera ang tatay niya. Sa katunayan, sumusunod ito sa mga alituntunin ng batas. Mabait din yun sa kapwa at wala pa itong nakaaway sa kanilang lugar. Di rin yun nagrereklamo sa trabaho at lalong-lalo na hindi ito umaangal pagdating sa sweldo. Kung ano lang ang ibinibigay sa kanya, taus-puso niya itong pinapasalamatan. Isa pa sa ikinatutuwa ng mga negosyante sa kanya ay yung husay nito pagdating sa pakikisama. Mapabagong kilala man o matagal nang nakakausap, pinapakitaan niyo ng kanyang ama ng importansya. Palagi rin itong sinasabi sa kanila na hanggat maaari isantabi nila ang kanilang galit laban sa mga taong nakagawa ng masama sa kanila. Kapag galit kasi ang isang tao, bumababa rin ang kakayahan nitong magpasya. Kadalasan, dala ng bugso ng galit, nakakagawa yun ng mga bagay na hindi naman dapat. Yon ang pinapaiwasan ng kanilang ama upang mas tumagal ang buhay nila sa mundo. Noong mga bata pa sila Paco, hindi nila yon nauunawaan. Ang buong akala kasi nila, kapag may taong nanakit sa'yo, kailangan mo itong gantihan. Pero nung nasubaybayan nila ang pag-uugali ng kanilang ama, doon nila nakita kung papaano nito gawing kaibigan ang mga kaaway nito. Di hamak na mas masarap ang ganoong sitwasyon dahil sa hindi mo na kailangan pang isipin kung sino ang iyong mga kaaway at kung sino rin ang iyong mga kaibigan. Dahil na rin sa ganoong ugali, nalasap nila ang ganoong estado nang walang inaapakan. Mapagbigay din sila sa kanilang kapwa, kaya ni isang pagbabanta sa kanila, wala talaga silang naranasan. Sa paglipas pa ng mga taon, unti-unting natuto si Paco sa mga nararapat na akto ng isang binata. Nakakahiyamang sabihin pero nung maunawaan niya ang pag-uugali ng tatay niya, unti-unti na siyang nagiging malapit dito. Ayon sa kanya, na noong mga panahong yun, para siyang isang batang pilit na inuunawa kung papaano umikot ang realidad ng mundo. Habang tumatagal, napapansin naman yun ng tatay niya, kaya kalaunay nagpasya na ito na isama siya sa trabaho.
Nang marinig naman ni Paco ang pasya nito, halos hindi naman siya makapagsalita, dala na rin ng matinding pagkagulat. Ni minsan, hindi niya inasahang mapapasama siya sa ginagawa ng kanyang ama dahil noon pa man, sinasabi na nitong mapanganib ang bawat lakad niya. Wala rin doong interes si Paco, kaya kung iisipin, walang kabuluhan ang naging abiso nito sa kanya. Gayunpaman, upang mas masiyahan yan sa kanya, nagpasya siyang sumunod. Di man niya alam kung anong makikita niya sa trabaho nitong nilalakad ng mag-isa, matapang niya itong tinanggap. Base sa pagkakaunawa ni Paco, binubuo ng 2 trabaho ang pangunahing hanap buhay ng kanilang padre de pamilya. Una, ang pangunguhan nito ng buwis sa saudan. At ikalawa, ang mga paglalakbay nito para mapuntahan ang mga kasosyo ng mga pamilyang pinagtatrabahuhan nito. Walang nakakaalam ng eksaktong trabaho nito. Gawa ng noon pa man, wala rin yung pinagsasabihan. Basta ang paulit-ulit lang na sinasabi ng tatay niya sa kanila ay yung, "Huwag niyo nang itanong kung saan niya nagmula. Ang importante, may naiuuwi ako para hindi kayo magutom." Konting salita, pero para sa kanya, may napakalawak itong kahulugan. Alam din niyang hindi maganda ang katotohanang bumabalot dito, kaya sa lahat ng oras, pinipili niya yung iwasan. Ngunit sa kasamaang palad, umabot na rin siya sa puntong wala nang magawa, kundi tanggapin ang alok nito. Matapos naman niyang marinig ang tungkol sa sinabi ng kanyang ama, palihim naman siyang naghanda. Hanggat hindi pa sumasapit ang araw ng kanilang pag-alis, pinili niyang wala na munang abisuhan ito upang hindi yun magdulot ng usapin sa kanilang pamilya. Hindi naglaon, nang dumating na ang araw ng pagpapatawag ng mayayamang pamilya sa tatay niya, agad naman sila roong pumunta, kung saan ang tanging nakakaalam lang nito ay ang kanyang ina. Pagpasok nila sa malaking bahay, agad namang tumambad sa kanila yung iilang mga individual na hindi basta-bastang nakikita sa kalsada. Sa sobrang bihira nga magpakita ng mga ito, animoy para yung dayuhan sa lugar kung saan ito isinilang. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid, dahan-dahan na rin silang umupo sa harapan ng 5 matatandang lalaki na kasalukuyang nakaupo sa malalaking upuan na binabalot ng purong ginto. Sa likod ng mga ito, naroon ang iilan nitong mga tauhan na nakasuot ng pormal. Bagaman parang maginoo ang mga ito, alam niya sa kanyang sarili na hindi yun mga ganon. Upang hindi naman siya noon kabahan sa kanyang mga nakikita, pinili niyang manatiling nakayuko habang katabi ang kanyang ama. Nang mapansin naman ito ang kanyang ginawa, minabuti naman itong direktahin na ang 5 matatanda ukol sa misyong ipapagawa ng mga ito sa kanila. Maya-maya pa, nang magsimula na ang kanilang pag-uusap, direkta naman silang inabisuhan ng 5 ukol sa kanilang plano. Ayon sa mga ito, may nasagap silang pagbabanta mula sa karatig lugar. Punteriya ng mga ito ang daanan ng mga pinagkukunan nila ng pagkain, kaya ang nais nitong mangyari, masugpuyo ng ama ni Paco sa lalong madaling panahon. Dagdag pa ng mga ito na, sila na ang magbibigay ng mga makakasama, kaya wala na silang dapat na ipag-alala. Mariin din itong inilahad na sa oras na maibalik nito ang ulo ng pasimuno sa ganoong kalakaran, tatanggap siya ng isang pabuya na magbabago sa antas ng kanilang pamilya sa komunidad. Nang marinig naman yon ng ama ni Paco, hindi naman ito nagdalawang isip na magtanong ukol sa taong pinapaligpit ng mga ito. Pagkarinig naman ng matandang nagbaba ng utos, dahan-dahan naman itong inilapit ang ulo nito sa kanila habang seryosong nagwiwika ng,
Wala rin kaming ideya kung sino yon. Basta ayon sa mga tagapagmasid na nakauwi rito ng ligtas, isa yung pangkaraniwang matanda na dalubhasa pagdating sa pagpatay. Kaya mag-iingat kayo sapagkat wala yung sinasantong kaaway. Matapos naman yung marinig ng ama ni Paco, hindi na rin yung nagtanong ng mga karagdagan pang detalye. Sa halip, ang inabiso na lamang nito ay ang tungkol sa mga gamit na kanilang dadalhin. Nabanggit din ito na nais niyang gamitin ang iilan sa malalakas na sandatang tinatago ng mga ito upang hindi siya mahirapan sa misyong gagawin nila. Kung tunay nga kasing mapanganib ang nilalang na yan, mas mainam na maging handa kaysa tumungo ng digmaan na kulang ang dalang gamit. Nang marinig naman ng 5 matatanda ang sinabi ng tatay niya, hindi na rin ito nagdalawang isip na utusan ng mga tauhan nila na ihatid sila sa silid ng mga armas. Dahil dito, labis naman noon ang naramdamang pagkasindak ni Paco sa kadahilan ng hindi niya mawari kung ano na ang mga mangyayari noong mga oras na yon. Gustong-gusto niyang magtanong sa kanyang ama pero lubos siyang nababahala sa mga bagay na sasabihin ng mga tauhan ng matanda. Makalipas pa ang ilang minutong paglalakad, napadpad sila sa isang malaking silid ng bahay kung saan doon tumambad ang iilang mga armas na halos unang beses niya pa lamang masilayan. Bawat bagay na nakalagay sa silid na yon, kakaiba sa paningin ni Paco. Sa pagpapatuloy naman ng kanyang pagsilay sa buong paligid, laking gulat na lamang niya nang biglang magpalit anyo yung 2 tauhan ng matanda na kasama nila. Kisap mata lang ang naging pagitan nang masipat niya ang mga itong sumilab ang mga kasuotan kasabay ng pagsilay niya sa isang nilalang na may hindi kaaya-ayang anyo. Ayon kay Paco, parang mga demonyo ang mga ito dahil sa mga sungay nito sa noong nagkasanga-sanga. Ramdam mo rin ang matinding presensyang umiikot sa mga katawan nila at sa titig ng kanilang mata, kaya nitong magpahinga ng kaluluwa. Hindi lang yon, may mahaba rin itong mga dila tapos wala itong mga mata. May buntot din ang mga ito at pagapang naman ang pamamaraan ng paglakad nila. Ngunit kahit gano'n ang mga nilalang na yan, nasisiguro ni Paco na di hamak na mas mabilis pa ito kumpara sa mga taong tumatakbo gamit lamang ang 2 paa. Nang masipat naman yon ang kanyang ama, kampante lang naman itong sumunod sa mga ito hanggang sa kalaunay narating na nila ang isang parte ng silid kung saan naroon ang mga salaming nagsisilbing harang sa mga batong nakalagay sa ibabaw ng pulang tela. Pagsilay naman dito ng kanyang ama, agad naman itong binuksan ng mga salamin at walang pagdadalawang isip nitong kinuha ang mga batong may iba't ibang hugis. Matapos nun, inilagay niya ito sa kanyang bulsa, sabay tungo sa isa pang sulok kung saan naroon naman ang iba't ibang uri ng patalim na may nakalapat na ginto. Habang pinagmamasdan niyo ng kanyang ama, pansin na pansin naman ni Paco na hindi na bago para rito ang ganoong pangyayari. Makalipas pa ang ilang minuto, nang makuha na nito ang mga kaukulang gamit, di na rin yun nagdalawang isip pa na lumabas ng mansyon. Pagdating naman nila sa bakuran, muli na lang nakasalubong ang 5, nakasalukuyang nakaupo sa harap ng isang mahabang mesa. Kagaya ng inaasahan, marami rin yung mga tauhan na kasalukuyang nagbibigay ng lahat ng mga pangangailangan nito. Paglapit naman nila rito, mariin naman sila nitong binalaan ukol sa makakaharap nila sa lugar na yon. Ayon sa kausap nila, kapag nagkaroon sila ng pagkakataon na yon ay paslangin, huwag na nila itong patagalin. Iwasan din nilang habaan ng oras ng pakikipaglaban, gawa ng habang tumatagal,
mas lalo lang itong lumalakas. Nang marinig naman ng ama ni Paco ang tungkol dito, agad naman yung sumang-ayon. Pag-alis naman nila sa lugar, doon na rin nagsimulang magtanong si Paco ukol sa mga bagay na kanyang nakita. Halos hindi kasi siya noon makapaniwala na binubuhay sila ng tatay nila gamit ang perang nakuha nito mula sa pagpatay ng tao. Ayon pa sa kanya, hindi yun ang tamang paraan para makalikom ng sapat na salapi pambuhay sa kanilang pamilya. Dahil sa kanyang sinabi, napilitan namang sumagot ang tatay niya. Habang nagsasalita ito, baka sa pagmumukha nito ang matinding hangarin na makumbinsi siya ukol sa ginagawa nito. Pagtatapat pa nito sa kanya, hindi totoong pumapatay siya ng mga walang kalaban-laban dahil ang pinapaslang din niya ay yung mga nilalang nakapanig ng paniniwala nung mga pinagsisilbihan niya. Pare-parehas lang din yung mga demonyo, kaya walang masama sa kanyang ginagawa. Dagdag pa nito na, yon ang pinakamadaling paraan para kumita nang hindi na gaanong nahihirapan. Mariin ding inilahad ng tatay niya na ito naman talaga ang dahilan kung bakit siya nagtanga ng abilidad na bihirang makuha ng iba. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, napag-alaman ni Paco na isa palang puganteng antingero ang kanyang ama. Malayo ang pinagmulan nito bago nito nakilala ang kanilang ina, kaya maging ang nanay nila walang kaide-ideya sa ginagawa nito. Ang pagkakaalam kasi ng nanay ni Paco, tumutungo sa mga karatig lugar ang kanyang asawa para mamili ng mga saud. Maliban din dito, nakikipagnegosasyon din umano yun sa ibang mga negosyante upang mas lalong mapalawak ang kanilang pagkakakitaan. Ngunit, base sa mga bagay na inilahad nito sa kanya, napagtanto niyang purong mga pagkukunwari ang lahat ng yon. Hindi naman niya noon masisi ang kanyang ama, gawa ng kahit papaano, nakinabang din sila sa mga buwis buhay na ginagawa nito. Sa halip din na magalit, pinili na lamang niyang umintindi nang sa gayoy wala silang maging pagtatalo. Ilang oras pa ang lumipas, nakalabas na nga sila ng bayan. Pagpasok nila sa malawak na ilang, dali-dali naman nilang tinahak ang daan patungo sa karatig bayan. Maya-maya pa, pagsilay naman nila sa daanan ng mga nangangalakal, agad namang nagbigay abiso ang kanyang ama na patigilin na muna ang mga kasama nito. May naramdaman kasi yung kakaiba sa lugar na yon, kung kaya't minabuti nilang simulan na roon ang paghahanap sa taong ipinapapatay sa kanila. Base sa detalye, grupo ng mga aswang ang kanilang papaslangin, pero pagpasok nila noon sa kakahuyan, tumambad sa kanya ang isang matandang lalaki na nakasuot ng salakot at merong pasan-pasan sa likod na isang malaking bukag. Hindi nila mawari kung ano ang nilalaman nito, kaya na may minabuti nilang lumapit sa matandang yun para magtanong. Ang kaso lang, hindi pa man yun nakakaharap ng ama ni Paco, bigla naman itong ikinumpas ang mga kamay nito, dahilan para mapansin nila ang mabilis na pagbago ng buong paligid. Nang mapagtanto ng kanilang mga kasama na isang patibong ang lugar, sinubukan nilang wasakin ang engkantasyong bumabalot dito, ngunit sa kasamaang palad, hindi na nila ito napigilan. Sa isang iglap, napadpad sila sa isang kakaibang dimensyon kung saan ang unang tumambad sa kanila ay isang malaking lumang bahay na may mga nakataling nilalang sa gilid ng pinto nito. Marami rin silang nakitang hawlang gawa sa bakal, indikasyon ng pagiging malupit nito sa mga nilalang na nadadakip ng matanda. Dahil sa pangyayaring yon, agad namang inabisuhan ng ama ni Paco ang kanyang mga tauhan na maghanda. Pinatras din niya ng husto ang kanyang anak upang masigurong magiging ligtas ito sa mga sandaling magsimula na
ang digmaan sa pagitan nila. Habang nakamasid naman sa kanila ang matanda, maya't maya naman ang pagngisi nito sa kanila na parabang hindi masukat ang nararamdaman nitong tuwa. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman yung sumeryoso kasabay ng pagwika nito sa kanila ng, Kayo pala ang mga nagbabantay sa lugar na ito? Marami na akong narinig sa inyo. Lalong-lalo na sa'yo, Hernando. Ang balita ko, napakalakas mo. Yan ang nag-udyok sa akin para pasukin ang balwarte ninyo. Huwag kang mag-alala. Magtitira ako sa inyo ng isa para makapagdala ng ulat. Matapos naman itong mailahad ng matanda, bigla naman yung humugot sa dala nitong bukag ng 2 mahabang garaw. Paghawak niya rito, walang habas naman niya itong iwinasiwas sa ere, dahilan para magsipaghanda na rin ang mga kasama nilang aswang. Hindi naglaon, buong puwersa naman yung sumugod, ngunit pagpasok pa lamang nila sa bakuran ng teritoryo ng matanda, bigla naman nilang napansin ang pag-ahon ng mga nilalang na nasa ilalim ng lupa. May mangilan-ngilan sa panig nila ang nagawa nitong madakip, dahilan para mabilis din naman yung bawian ng buhay. Matapos ang mga pangyayaring yan, tumambad sa kanila ang mga higanting gawa sa purong bato ang buong katawan. Pagbaling naman nila sa kinaroroonan ng matanda, nasipat nila itong may 3 bilugang bato ang nakalutang sa may bandang ulo nito. May 6 na rin yung kamay, kung saan ang 4 dito gawa sa espiritual na enerhiya. May mga hawak-hawak din yung sandata, kaya na may hindi maisip ng ama ni Paco kung ano ba talaga ang nilalang nakaharap nila. Sa pagsipol naman ng matandang yon, isa-isa na ring tumayo sa gilid ng bahay ang mga aswang na may kadena sa liig. Bawat isa sa mga ito, kinokontrol ng mga kadenang yon, kaya kahit ayaw nitong makipaglaban sa kanila, wala itong magagawa. Nang mapagtanto naman nilang nalalagay na sa alanganin ng kanilang grupo, agad naman siyang nagbaba ng utos na makipagdigma na sa mga ito. Kampante noon ng ama ni Paco na mananalo sila, gawa ng yung mga nilalang nakasama nila, binubuo ng malalakas na uri ng mga aswang. Ni minsan di pa ito natalo, kaya naniniwala ang ama ni Paco na sila ang magwawagi sa labanang nagaganap. Upang mas maging ligtas naman siya sa tiyak na panganib, dali-dali naman siyang dinala ng mga tauhan nito sa malayong bahagi ng lugar. Inabisuhan din siya nitong wag na wag aalis sa lugar na yon hanggat hindi pa natatapos ang sigalot na kanilang kinakaharap. Nang marinig naman ito ni Paco, minabuti naman niyang magkubli sa isang malaking tipak ng bato habang tahimik na pinagmamasdan ang mga nangyayari. Malakas ang kanyang pag-asa noon na magwawagi ang grupo ng tatay niya, pero sa loob lamang ng ilang minuto, kitang-kita niya kung papaano yun magapi ng puwersa ng matanda. Hindi naglaon, isa-isang nagsibagsakan ng kasama nito hanggang sa kalaunay tanging ang ama na lamang niya ang natirang nakikipaglaban. Segundo pa ang lumipas, napaluhod na rin yun sa harapan ng katunggali nito dahil sa tindi ng pinsala nitong natamo. Bago rin yun bumagsak sa lupa, iniangat yon ng matanda habang nakahawak sa leeg nito. Akmang uundayan na sana nito ng saksak ang tatay niya nang bigla naman yung natigilan dahil sa kanyang sigaw. Kahit takot na takot siya noong mga oras na yon, pinilit niyang lumapit upang ilahad dito ang kanyang intensyon. Lubos din siya roong humingi ng tawad sa paniniwalang sa pamamagitan nito mapapatawad nito ang kanyang ama. Nang mapansin naman ng matanda ang kanyang tinig, bahagya naman itong itinigil ang kanyang gagawin. Sa halip,
Dahan-dahan yung lumapit sa kanya. Bitbit ang lupaypay na katawan ng kanyang ama. Pagharap naman nilang dalawa, agad naman itong inilahad ang kasunduan pagitan sa kanila. Ayon sa matandang yon, kung hangad nitong mabuhay ang tatay niya, hayaan niya itong sumapi sa kanyang katawan. Dagdag pa nito na, gamit ang kanyang pisikal na anyo, papaslangin niya ang 5 matatandang nag-utos sa kanyang ama. At kapag naisakatuparan na niya ito, doon niya pa lamang makakamit ang kalayaan sa buhay ng kanyang padre de pamilya. Nang marinig naman ni Paco ang sinabi ng matanda, wala naman siyang nagawa kundi ang sumang-ayon. Pagsilay naman itong taimtim ang kanyang sagot, bigla naman yung bumalik sa dati nitong anyo, kasabay ng pagiging pula nitong usok. Mabilis siyang pumasok sa kanyang katawan at kasabay nito ang pagbalik nila sa lugar kung saan nila huling nakita ang matanda. Matapos ang mga pangyayari, dali-dali naman niyang tinulungan ng kanyang ama na makatayo. Paghawak naman ito sa balikat niya, nagpasya naman yung doon na muna sila magpalipas ng gabi upang hindi sila paghinalaan sa kanilang pag-uwi. Kung pipilitin kasi nilang bumalik sa mga oras na yon, paniguradong maghihinala ang 5 kung bakit napakadali ng naging misyon nila. Sa paglalim naman ng gabi, sa pamamagitan ni Paco, kinausap ng tatay niya ang matandang yon. Humingi rin ito ng tawad sa mga nangyari, dahilan para pagbigyan nito ang kahilingan nitong makipag-usap. Base sa mga salaysay na inilahad sa kanila ng matanda, isa itong diwata ng pakikidigma na naglalakbay para lipulin ang mga masasama. Wala naman talaga itong balak na buhayin siya. Mabuti na lang nagkaroon sila ng kasunduan ng anak niya. Dagdag pa nito na, matapos ang misyon, lilisanin din ito ang katawan ni Paco. Hindi na rin nila ito makikita, subalit babalik ito sa oras na makaramdam yon ng kakaiba sa kanilang lugar. Matapos naman nilang marinig ang tungkol dito, halos hindi maisip ng tatay niya na diwata na pala ang nakakalaban nila. Kabang-kaba man yun sa mga bagay na kanyang nalaman, malugod pa rin itong nagpasalamat, gawa ng kahit papaano, nabigyan ito ng ikalawang pagkakataon para magbago. Sa paglipas pa ng mga araw, wala namang nakatunog sa mga nangyari. Nagpatuloy pa rin ang kanilang pakikitungo sa 5 matanda, hanggang sa biglaan na lamang nalaman ng tatay niya na matagumpay na pala itong napaslang ng diwata. Walang kalaban-laban ng mga ito sa nilalang na yon, kahit nagtatangan ito ng hindi masukat na kapangyarihan. Matapos ang mga pangyayari, sinunog pa ng diwata ang mansyon nito, kasama ang lahat ng mga sugatang naninilbihan sa mga nilalang. Dahil dito, nagdulot naman yon ng matinding dagok sa kanilang lugar, hanggang sa kalaunay unti-unti nang bumaba ang mga kalakal na pumupunta roon. Bumalik na rin ang buhay nila sa normal, at lahat ng karga ng tatay niya tuluyan na ring nawala at pumanaw. Magmula noon, sinubukan nilang makontento sa buhay na kanilang tinatamasa. Naging malaking aral na rin sa kanila noon ang ginawa ng matandang nakaharap ng kanyang ama. Magpahanggang sa ngayon, kahit na may sariling pamilya na itong si Paco, ni minsang hinding-hindi niya pa rin nakalimutan ang tungkol sa naging kasunduan sa diwata ng pakikidigma. Okay. Opinyon ko sa kwento. Alam nyo, ang lakas na sana ng tatay ni Paco. 'Di ba? Kasi kahit sinong ipatumba sa kanya na nasa panig ng kaliwa,
kayang-kaya niyang patumbahin yun eh. Tapos yung nag-uutos sa kanya, puro rin mga aswang. So, ang nangyari rito, dahil sa pera, yung tatay ni Paco naging tau-tauhan ng mga aswang. Diba? Ganun naman talaga eh. Lahat naman gagawin ng isang padre de pamilya para sa ikabubuti ng pamilya niya. So, para sa akin, okay din yung ginawa ng tatay niya. Ginamit niya yung karunungan niya at the same time, naging alagad pa rin siya ng Diyos. Kasi yung pinapatay naman niya, purong panig naman ang nasa kaliwa yun eh. Diba? So, check yun para sa akin. Okay yun. At the same time, napapakain niya pa yung pamilya niya na sa tingin ko nanggaling din naman sa tama yung perang ginagastos niya. Diba? Yun nga lang, inuutusan siya ng mga nakakataas sa kanya, which is yung mayayaman sa lugar nila na, yun nga, may bahid din ng kaliwa. So, para sa akin, win-win situation yung trabaho ng tatay ni Paco. Kaso lang, kahit anong lakas mo, kung diwata ng pakikitigma yung kakalabanin mo, wala ka talagang magiging laban dun. Sobrang lakas ng mga diwata, alam naman natin yan. So ending, yun nga, talo yung tatay ni Paco, pero at least mabait pa rin yung diwata. Kasi nakipagkasundo siya kay Paco kahit na wala namang kapalit. Yun lang, kailangan niya lang patayin yung 5 matatanda na yun na naghahasik ng lagim dun sa lugar nila. Pero para sa akin, napakababaw ng dahilan para pagbigyan ng diwata itong si Paco. Pero syempre, mababait yung mga diwata na pagbigyan siya. Pero kayo pa rin, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.